Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon, nandito naman po tayo sa aking channel, Soundtic PH. At ngayon, samahan niyo po ako kasi meron naman po tayong bagong speaker na ating i-review. But before we start, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa pagsuporta nyo sa ating channel. Bago nyo panoorin yung ating review, ay huwag nyo po munang kalimutang mag-subscribe. And para mas lumawak pa, mas dadami pa yung makapanood ng ating channel. At sana huwag niyong kalimutan mag-like and mag-share ng ating videos. And then, pwede nyo ring pindutin yung notification bell para mas ma-notify kayo once may i-upload kaming panibago. So, ayun guys, ito na nga. So, last day may in-upload tayong short video about this new speaker. This is fresh. So wala pa to sa, di mo pa to mabibili kung saan sa ang store, bukod dun sa store na dabilhan ko for now. So ngayon guys, since bago to sa akin at bago din sa inyo, and sabay-sabay nating alamin kung anong meron sa kanya. So bago tayo mag-start, yung unit na to, para malaman nyo, nabili ko po ito sa Prime Choice. Perfect! Ayan. So, as per checking, based sa reference natin ng ating impormasyon, nagagather, so, yung model daw na to ay rebranding siya. Rebranding siya ni Aiwa. So, kung familiar naman kayo sa Aiwa, kasi kilalang brand si Aiwa. Since matagal na, I don't know exactly kung anong taon, basta mga bata pa tayo, may Aiwa na. Ayan. So, ito naman ngayon, since wala na siya sa market, ngayon naman, ni-rebrand siya ni Joson. Ayan. So, sa mga fan dyan ng Joson, so, alam naman natin na maganda rin yung quality ng, sounds quality ng brand na ito. So, ngayon, umpisahan na natin guys. Mag-umpisa tayo dito sa kung ano yung mga description na nakalagay sa gilid. Ayun, mababasa nyo naman. So, sa picture pa lang sa box, makikita mo na yung itsura ng unit natin, and then meron siyang kasamang wireless microphone. Ayan. So ngayon guys, since yung talagang yung review natin is lagi tayo nagfo-focus kung ano yung pros and cons. So wala tayong ililihim, ibubunyag natin lahat kung ano yung maganda, ano yung negative sides and positive sides niya. Sige, start na tayo. Unbox na natin. Ayan. So, ayan siya. Ayan. Pag binuksan mo, ayan. So, makikita mo sa taas, mayroon siyang microphone, dalawa, and then, ano to? Charger. Ayan. Charger ng microphone. So, tanggalin natin. So, ito na yung pinaka main speaker. Ayan. Bago natin makalimutan, yung pangalan niya pala is Joson Karasing. So yung kiniklaim nilang wattage is rated PMPO. So meron siyang 1,800 watts. Ayan, so hindi mo siya yung 1,800 watts na hindi mo siya directly mako-convert into RMS kasi meron siyang right computation, right formula, right solution para dyan. Sometimes, yung RMS makukuha mo yan by like 1.8 or 110 siya ng total PMPO, ganun. Kung makikita mo yung itsura niya guys, may similarity siya kay MS6, ayun, yung Musky, which is rebranding din siya ni Moss Bros, ayun, na sobrang kilala din sa ibang bansa, ayun, especially sa Thailand and China. Ayan, so here we go. Ito na yung pinaka main unit natin. Alright. So ngayon guys, alamin natin, umpisahan natin sa appearance niya. Ayan, kung meron tayong makakitang negative and at the same times, hanapin din natin yung positive sides niya. Ayan. So, appearance niya guys, ayan, para siyang musky. So, parang ano siya, yung MS6 version 2. Joke. So, parang gano'n na rin kasi
sa design, but magkaiba naman sila ng brand. Ayan. Sa design niya, para siyang yung Maskey na ni-review natin before. So, from the top, ayan yung mga control niya. Makikita mo yung, andito yung power on off, then play and pause, and then meron siyang record. So dito guys, pagkabasa ko sa manual kanina, sa user manual, makapag-record ka dito kasi meron siyang built-in na 1 gig na memory card. So pwede mong i-record yung song. Pag pindot mo ng record, kakanta ka na, mara-record na yun, then dito mo siya ipi-play. Pag record and then stop and then play. Ayan. Then pwede mo rin siyang i-delete. Ayan. So andito meron siyang TWS. So kung gusto mo ng mas malakas, mas stereo sounds, so pwede kang bumili ng 2 unit para makonik mo TWS. Oh, wow! And next, we have the vocal. So, vocal nakalagay dito. Ito yung para pang auto-cancel ng vocal. So, pag pinindot mo yan, actually, hindi naman talaga siya totally 100% mawawala yung vocal. Kundi parang ma-minimize lang siya. And then, andyan pa rin siya background sa boses mo pag kumakanta ka. Ayan. And then, ito yung ilaw niya para sa LED light effects. Ayan. May mga iba-iba siyang light modes. Mamaya itatry natin yan. Then we have the next and previous button. Sa kabilang side, andito naman yung control ng microphone. Ayan, mic menu. Ayan. Next, priority. Lahat ng side na to guys para sa microphone, mic menu, mic priority. So kung halimbawa mag-hosting ka or DJ, ganyan-ganyan, priority yung lagi nating gagamitin kasi automatic humihina yung sounds every time na magsasalita ka sa microphone. And then we have the voice. Ayan, voice minus and voice plus. And then sa gitna andyan yung normal. Ito yung part na kung sa ibang speaker pa, ito yung voice changer. So pag pinindot mo yung voice minus, bababa yung boses mo. Actually kanina akala ko siya yung pampabago ng tono ng music. Pag halimbawa gusto mong taasan yung music or gusto mong babaan kasi hindi maabot yung kanta, pwede babaan. But not actually kasi para lang pala talaga siya sa boses lang ng microphone. Hindi affected yung music, yung playback hindi affected. Talagang microphone lang. So pag pinindot mo yung voice minus, pag pinindot mo yan hanggang sa maging, kung babae ka, maging lalaki yung boses mo. And then dito sa voice plus, pag lalaki ka, maging babae niya kasi sobrang taas na yung pitch niya. And then kung gusto mong ibalik sa normal, pindutin mo lang sa gitna. Okay? And then we have the background sounds. Ito yung mga DJ sound effects guys. Yung effect na showtime, ganyan, or may laughing, or mayroong pang bully, ganyan, mga emotion, mga effect, DJ sound effects. So ayan, 3. Ayan guys, kung mapapansin mo naman sa part na to, this is silicone cover. Ayan. And so sa loob niya, andyan po yung USB-A and USB-C and auxiliary in. So lilinawin ko lang guys, yung dalawang USB na yan, hindi po siya para sa media o kaya data. So ito, magagamit mo to as charger in case of emergency. So pwede siyang maging power bank. So sa USB-A, meron siyang output na 5 volts and 1 ampere. And sa USB-C naman, meron siyang 5 volts and 2.1 ampere. So mas doble yung output na ibibigay niya. Ayun, so kailangan mo siyang gamitan ng C2C cable. And then sa pinakagilid naman, andyan yan, auxiliary in. So sa panahon ngayon guys, may mga TV pa rin naman na, may mga television pa rin na hindi pa siya upgraded. Ayun, hindi pa upgraded yung OS o kaya yung system niya. So until now, gumagamit, wala pa rin silang Bluetooth. So yung magiging option mo lang is gagamit ka ng 3.5 cable at isalpak mo dito sa auxiliary in. And the same thing, pag gagamit ka rin ng FM, kailangan may nakasalpak din dyan na 3.5 audio cable para makasagap siya ng signal. So ayun. And then from the sides, andito yung handle niya, which is made of leather. Ayan. Meron siyang red color sa ilalim and black sa top. Ayan. And then I guess pwede siyang i-remove kasi meron siyang allen wrench dyan kasya para matanggal siya kung ayaw mo nang may handle. Kasi para sa akin guys, parang ayaw ko nang may ganito. Ayan. Yan. And then from the back, andito yung para sa bass diaphragm niya.
And then, dito yung specs and other info from Johnson. Ayan. Portable dual singing system. Model Johnson Carsing. Power PMPO 1,800 watts and the voltage 220 to 240 volts. Ayan. So, made in Japan. Made technology by Japan. See? And then, from this side, we have the microphone input and guitar input. So, ayan. Sa kabila naman, meron siyang supply. Ayan, yung power supply niya guys is direct siya, isasaksak sa AC 20. Ayan, so anong nakikita nyo? Pupunta na tayo kung ano yung mga negative na nakikita natin based sa ating pag-obserba. So before guys, hindi naman talaga siya ngayon ko lang binuksan kasi nga yesterday nga nakapag-upload na ako ng short video. So yung mga initial na na-encounter ko before, itong ano niya, itong brand na to, ito, yung Johnson, natatanggal to, na i-slide. After ng 2 songs, 2 track, ano na siya, bumababa na siya dito. Ayun, so ngayon, Phoenix ko siya, nilagyan ko siya ng, tawag doon, stick glow. Ayun, nilagyan ko siya ng stick glow. Ayun. Ayan, tanggalin natin kung kaya. Tigas. Ayan, ayan, may stick glow siya. Ayan, kung mapapansin mo kasi guys, meron siyang butas dapat dito. Ayan. Meron siyang butas na dapat yung emblem, ayan, close up natin. Ayan. Para dapat yung dalawang butas, doon yun isasabit yung nakalawit na ano para sa ano na to, emblems. Kaso hindi, ang ginamit nila is ano lang, double-sided tape. Yan. Kaya dumudulas lang talaga siya. Pag nilagay mo siya sa box, tapos i-unbox mo ulit, wala na. Nalalaglag na yun, dumidikit na yun kung saan-saan. So, isa yan sa negative side niya. Ayan. So, ngayon, para makita natin yung buong appearance niya talaga, kailangan natin siyang buksan. Ayan. Ayun. So, isa na doon yung RGB light. Ayan, kailangan din natin yan tingnan kung maganda o hindi. And then, so far, sa na-try ko kahapon, lahat ng RGB niya, synchronized naman siya sa music. Ayan. So, ang ayaw ko naman sa part na to, yung kulay blue. Kasi parang hindi siya premium tingnan. So, parang mas preferred ko dito kung ginawa na lang tong kulay white. Yung power indicator. Tapos yung sa record niya medyo pink. Dapat white na lang din. Ayan, kasi mayroon naman na siyang level, di ba? Nababasa naman. Ayan. Tingnan natin kung mayroon siyang rubber footings. So sa ilalim mayroon siyang 4 na rubber footings for stability. Ayan. Para maganda yung kapit niya. Ayan. So far wala naman ako sa appearance niya, wala na akong nakikita ang negative kasi kung ano yung design niya, yun na talaga yun eh. So dito, nga pala, bago ko makalimutan, kung naalala nyo yung kay Masky, yung MS6, yung silk screen niya, itong mga sulat niya, pag pinunasan mo ng basahan, nabubura yung kay Masky. So ito naman, hindi na siya. Tinry ko siya kuskusin, hindi naman siya natatanggal. So mas okay siya. Ayan. And then, itry natin yung ibang mga functions niya. Like yung LED. Try natin kung maglipat-lipat. Ayan. Ayan. Side view natin ng konti para makita natin. Seven, 8. Ayan, hanggang 8. Meron siyang 8 light modes. Try naman natin yung mga DJ sounds niya. Yung background sounds kung ano. Ayan. Next. Oh no! Diba? Ayan. Ito yung mag-i-emote. So, malungkot. So, ayan. So, pasensya na kayo guys. Yung sequence natin ngayon is random. Yan. Kasi pare-pare tayo wala pang alam kung anong meron sa kanya. So, talagang i-explore pa natin
At hindi ko rin masasabi na sa first vlog na to talagang lahat mabigay ko sa inyo yung lahat ng detalye, kasi from time to time i-explore pa rin natin siya. Marami pa rin tayong obserbahan, like yung battery, yung playtime niya, yan. Kasi actually wala akong time ngayon i-test yung playtime niya. Siguro i-update ko na lang kayo soon. Ayun. Pero yung battery capacity ng unit natin is meron siyang built-in 5,000 mAh lithium battery. Ayun. Tapos yung sa microphone naman is meron siyang 1,200 mAh lithium battery. So, yun, excited na ba ang lahat para ma-soundcheck natin yung bagong unit natin? Kung napanood nyo yung in-upload ni Prime Choice, yun sa My Day ng Facebook niya, napakaganda ng bass. May video comparison pa siya, side-by-side comparison between JBL and this one. So, ngayon, later on, alamin natin kung talaga bang legit na maganda yung bass niya, and hindi lang naman bass yung kailangan natin aalamin when it comes to sounds quality. Kung kailangan natin i-test yung sounds quality, marami tayong dapat pakinggan. How's the bass, how's the vocal, how's the instrument separation. Ayan. So, kasi guys, hindi lang natin basta marinig na as a first pagkarinig mo, ay maganda na kaagad. Hindi. Kailangan natin pakinggan ng mabuti. Yun nga lang guys, yung other side na explanation ko sa inyo, hindi ko na siya mabavalidate sa video, kasi hindi tayo makakagamit ng basta-basta ng music, kasi kailangan sa YouTube is NCS, kasi pag hindi na maano tayo, makaka-copyright. So personally, ititest ko na lang siya sa sarili ko ng iba-ibang genre ng sounds, and then dito NCS lang tayo, NCS, and then bigay ko lang sa inyo yung disclaimer ko. So balikan natin yung sa taas guys, yung volume control niya, meron din palang light effects. Ayan, may ikot-ikot siya. 360 guys yung volume knob niya. Ayan. Pero as per checking, yung volume niya is hindi siya synchronize sa volume ng phone mo. So kailangan mo pa rin siyang ikotin yung volume knob, kasi hindi siya synchronize. Ayun. And then we also have the preset EQ. Yung volume control natin guys, preset din siya. Ayan. Flat, classic, ayan, jazz, pop, and bass. Ayun. Kung mahilig kayo sa ma-bass na speaker, i-set nyo yung preset sa bass. And then kung sa mga normal music lang, balance sounds, hindi mag-pop lang kayo. Ayan, pang chill. Ayan. Yun lamang guys yung EQ niya, kasi wala siyang customized EQ ng sounds. Wala siyang pambawas ng treble, ng bass, wala. So yung option mo lang talaga dito is yung preset niya. Ito lang. Unlike dito sa microphone, sa control ng microphone, pwede mong ma-adjust yung treble, yung bass, yung echo, plus may reverb pa siya. Subukan natin guys ha. Ayan. Yan yung volume niya. Pag pinress mo ulit, treble, pwede mong i-adjust pataas, pwedeng pabawas. And then, bass. Ayan, pwede mong lagyan ng bass, pwede mong tanggalan ng bass, o may negative pa siya. O, default niya is 0. Tapos, next pindot, echo. Ayan, yung echo niya guys. Hindi ka makabibitin sa echo, kasi hanggang 15 yung echo niya. And then next, ayan, reverb. Ito yung sa reverb niya guys. Ayan, pwede mo siyang lagyan ng reverb para mas feel mo parang mas makapal, mas full bodied yung niya, yung sounds niya. Ayan. Tapos after in a few seconds, pabalik din siya sa normal. So nagbi-blink siya guys, kasi wala pang nakakonect na device. Ayan. So ano pa ba? Ito function. Pwede mong ilipat sa auxiliary and FM. So meron siyang FM. Sorry. So meron siyang FM guys. Kailangan mo lang siyang salpakan ng, hanapin natin yung auxiliary in. Ayun. Dito pala sa taas. So ayun guys, kung mapapansin mo pala from this side, nandito yung USB port, and then type C OTG, or meron siyang out guys. So pwede pala siyang may feature siyang power bank. So for emergency lang naman, usually magagamit mo siya pang charge ng phone mo. Ayan. Meron siyang output na 5 volts and 2.1 ampere. So mga 10 watts din.
So, ito yung auxiliary. So, dito may sasalpak yung 3.5 audio cable para magkaroon ka ng signal sa FM. Ayun. Covered pala siya guys ng silicone. Pero hindi naman siya ganun kakapal. Medyo ano lang siya, malambot lang siya na silicone. But at least, protektado siya. Ayan. And then, sa likod nga, napakita ko sa inyo kanina. Ayan. Ayan. So, meron siyang yun. So, bali ngayon guys, napunta na naman tayo sa good sides. Kasi kanina, hinahanap natin yung bad sides. Kunti lang naman yung nakita natin sa bad sides niya sa appearance. So, ngayon naman, i-mix na natin yung mga features and functions niya. And at the same time, titingnan natin rin kung ano yung maganda sa kanya at saka ano yung negative sa kanya. So, isa sa maganda sa kanya guys, meron siyang mic input. Pwede natin salpakan ng wired microphone once masira yung wireless mic na free niya. And then, meron siyang guitar input. So, kung mahilig ka mag-guitar sa simbahan or sa kwarto mo, meron siyang guitar. And then, meron siyang independent control ng guitar. Sa kabilang side naman guys, isa din to sa magandang features niya guys. Pwede mo siyang gamitin na first, hindi ka na mag-alala maghanap ng Type-C adapter, ganyan. Pag-charge kasi automatic na easy cord lang kailangan mo, makapag-charge ka na. Ayan. Kasi dati guys, kikwento ko sa inyo, dati talagang hanap ko sa isang portable karaoke. Pinakamalaking factor talaga sa akin guys, yung may Type-C input siya for charging kasi nga mahilig ako mag-outing, mga camping-camping, and then karamihan before yung mga destination natin, mga tourist destination, wala kasing mga kuryente. So, madalas ginagamit natin is solar o kaya ay power bank. So, malaking advantage pag meron siyang Type-C. Pero sa ngayon guys, sa experience ko naman ngayon, halos lahat din ng mga tourist destination, kahit mga isla, meron na rin sila mga generator, meron ng kuryente. So, parang hindi na siya necessary. Hindi na siya masyadong kailangan yung Type-C kasi pwede mo nang isaksak ng 220 kahit sa mga remote area, mga island, kung saan ka man mag-outingan, saan ka man magta-travel, pwede mo siyang direct salpak sa 220. At at the same time, maiwasan din natin yung pagkasira ng battery kasi isa rin sa nagpapasira ng battery yung papalit-palit ka ng charger, di ba? Kasi minsan yung gagamitin mong adapter, mataas yung wattage, hindi pala siya applicable. So dito, AC cord, safe na siya. Ayan, lumipat na naman. See? Ngayon guys, magpunta naman tayo sa microphone. Kalma lang ha, mamaya na tayo mag-soundcheck. Kalma lang, mamaya na tayo mag-soundcheck. So ito yung dalawang microphone niya guys. Ayan. Baliktad. So isa sa maganda sa kanya guys. Ayan, meron siyang kasamang stand ng mic, and at the same time magcha-charge na rin siya kasi mayroon na siyang pin off, charging pin, di ba? Diretso na. So yung microphone natin meron siyang 5 volts and yung battery capacity niya is 250 mAh. So mababa lang siya guys, pero tatagal na rin yan. Tagal na rin siya malobat kasi dahil dun sa mga battery management control system. Kahit mababa lang yung battery capacity, kaya siyang tumagal. Ayan. So, isa sa maganda sa kanya, guys, hindi na siya hassle mag-charge. Pag tapos mong gamitin, salpak, charge na siya. Diba? Okay. So, pwede nating sampulan yung charger niya. Charger ng microphone. Ayan. Nagcha-charge na siya. So, once nagcha-charge siya, nagbi-blink siya. Ayan. So, hindi ka na talaga tatamarin magsa-charge kasi after mo gamitin, ibabalik mo lang dyan. Kahit hayaan mo na lang guys na laging nakasaksak yung charger mo. Ayan. Pag napuno naman yan, mag-steady light na siya. Ayan. So, ngayon guys, itry na natin yung microphone. But first pala, titingnan pala muna natin yung microphone. So, off natin kasi baka biglang mag-feedback. Ayan lang first. So, kung mapapansin mo, meron siyang yung mga buttons niya, power on, and then meron siyang icon ng microphone, and then plus and minus.
Sa itong plus and minus guys, kung ayaw mong pumindot bali ng control dun sa mismong unit mo, kung gusto mo na di ka nalalapit sa mismong unit para kontrolin yung microphone, ito lang yung pipindutin mo. Kailangan mo pa rin talagang lumapit guys, kasi yung microphone natin wala siyang display, so hindi mo makikita kung ano na nangyayari dun sa pinipindot-pindot mo. So like for example dito, ayan, so pag pinindot mo yan, i-on muna natin, sorry. Yan, pag pinindot mo na yan, meron siyang prompt na tune, yan. Pag pinindot mo yan, yan, mapunta siya sa volume ng mic. Second pindot is bass ng mic, next click is treble ng mic, next is echo, and then reverb. Yan, diba? Ikot-ikot lang siya. So same lang din yung tinuro ko sa inyo kanina na pindot-pindutin mo dito. Ayan. Maganda sana kung nilagyan nila ng display yung microphone para hindi mo na talaga kailangan lumapit dun sa mismong unit, kasi parang useless lang din dito ka pipindot, pero lalapit ka pa din sa unit kasi andito yung display, diba? Ngayon try natin yung mic. Hello, hello, hello. 1, 2, 1, 1, 1. Yung volume niya, yan, volume. Minus, baba natin yung volume. Hello, 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 hello. Sound test, sound. Controlin natin yung treble. Tanggalan natin ang treble. Hello, hello. Lagyan natin ang treble. Hello, 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 hello. Balik natin sa default, 0. And then, ang bilis lang niya guys, pag halimbawa nag-stop ka ng mga 2 seconds, babalik siya sa normal. So, ulit ka na naman. Yan. Pero mabilis lang naman siya pindutin. Ayan, treble, bass, add ka ng bass. Yan, para magka-bass yung mic. Yan, pwede mo rin tanggalan ng bass. Ayan. Next is echo. Ayan, echo. Max echo. Ayan, decrease tayo ng echo. 0 echo. Yan yung wala ng echo. Ayan. Hello, 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 hello. Ayun, parang may narinig ako na konting noise, parang hissing sounds. Very light lang naman. Sobrang konti lang. O baka dahil sobrang lapit ko lang sa mismong unit. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Ayan. So ayan guys, medyo ang napapansin ko sa microphone, medyo may delay siya ng konti. Konti lang naman. Ayan. May delay siya. And next, ayan, ikotin natin. Echo, lagyan na natin siya ng echo. Ayan. Echo. Tapos, reverb. Pag tinanggalan ng reverb, ayan. Purely echo na lang talaga siya. Bawasan natin ang echo kasi nagbabounce. Ayan. Ayan siya pag walang echo. Ayan. Lagyan natin ng reverb. Tanggalin natin yung echo. Ilagay na, Lagyan natin yung reverb. Hello. Hello. Ayan na siya. Hello. 1, 2, 1, 2, 3. May konting delay siya guys. Konti lang naman. Kung na-notice mo yung kay SoundArc dati, yung kay K2, so, ganun lang din naman ka very light yung delay. Siguro pag kung latency yung exact latency yung pag-uusapan, feeling ko nasa siya, mga 500 milliseconds. Ayun. Kasi yung normal na latency dapat mga 300 pababa. Okay, 250 pababa. Maganda pa yun. Pero pag lumabas na dyan, talagang mapapansin mo na yung delay. Ayan. Hello, hello, hello. How's the vocal? Rinig nyo ba guys? How's the clarity of the mic? 1, 2, 3. 1, 2. Sorry to correct. Yung RGB light niya pala guys, hindi siya synchronized sa music. Meron lang pala isa. Ayan. Sa, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Sa 8 na yun, meron lang siyang isang mode na synchronize sa music. And there is, may siya, sariling mundo. Malikot na siya. Ngayon guys, for reference lang kung gaano siya kalaki,
sukatin na lang natin sa box kasi wala na sa akin. Gusto ko siya i-compare dun sa size ni MS6, yung kay Musky, kaso wala na sa atin yung unit na sold na natin, sold out na siya. So ngayon, since naiwan naman dito yung box na lang yung pagtabihin natin. So ito yung kay Joson and ito yung kay Musky. Magkapatid. So ayun, maliit lang talaga si MS6. And then malaki si Joson. Parang nasa gitna siya ni Encore and ni Musky. Ayan. So for reference, yan yung sukat niya guys. Ayan. Yung box ni MS6 halos sinlaki na ng size ni Joson. So from the top, ito yung itsura niya. Ayan, di ba? So kung portability ang pag-uusapan, mas handy to si Joson. Ayan. And then, ayan si JBL version 2. Encore version 2. And then, ito si Musky. Wala na sa atin yung unit. So, later on, bibigyan na lang natin ng sound comparison is yung dalawang to. Initially, yung masasabi ko, pag talagang medyo bulky yung size ng speaker, yung design, so expected mo na talaga yan na medyo solid yung bass niya. Ayan, so ngayon, alamin natin later on sa sound check natin kung talaga bang mabigat yung bass niya at maganda yung quality ng bass niya. Hindi lang siya basta bass, dapat mabigat, solid, may gapang, ano. So, excited na ba ang lahat? Ayan. O, tingnan mo yung ilaw ni, ano. Gumagalaw na siya kasi naka FM mode na siya. Ilipat natin siya sa Bluetooth. So, yung part na yon, wait lang. Kailangan natin linawin to para hindi tayo mali-mali. Ilagay natin siya sa FM para makasagap siya ng signal at doon mache-check natin kung talagang synchronize yung LED light niya, yung RGB light niya, kung synchronize sa music. Try natin yung iba. Ibang ilaw. Pag hininaan, napupos ba yung FM? Hindi siya since hindi na popos yung FM, so kailangan talaga natin siyang i-connect sa Bluetooth. Balik natin siya sa Bluetooth and then ayan, dito natin malalaman kung lahat ng ilaw is synchronized sa music. So first song, pause natin. Ayun, bumabagal. So, yung light na yan, synchronized. Next. So, hindi lahat ng ilaw synchronized sa music. Yan, synchronized siya. Next. Synchronize. Ilaw number 8. Synchronize. Ayun. So, synchronize pala talaga yung ilaw niya. And then guys, lately ko lang napansin, meron pala siyang strobe light. Ayan. Lang siya napansin, gawa ng nasa baba siya. Ayan. So, ngayon, itudo na natin. Ilagay muna natin siya sa sa pop. Ngayon, ilagay natin siya sa bass. Wow! Wow, grabe guys. Yan lang masabi ko, wow. Ngayon guys, try naman natin sa JBL para marinig nyo yung comparison ng bass.
guys, narinig nyo na yung quality ng bass ni Joson Karasing compare sa JBL. So, anong naririnig nyo? So, for me guys, kung bass lang naman pag-uusapan, of course, si JBL, talagang JBL yan eh. So, pagdating naman kay Joson, lumalaban siya. Maliit siya guys, pero palaban siya. Maganda yung bass niya, gumagapang, solid. Hindi siya ganun kalakas kasi i-compare mo naman sa JBL, kahit sabihin nating PMPO kasi to eh, rated PMPO, so hindi natin talaga masabi kung ano yung actual na RMS niya. Pero kung pakinggan mo siya sa actual, yung tunog niya, so parang mali-level ko lang siya dun sa mga speaker natin before na around 100 RMS, ganyan, 100 to 120 RMS. Hindi siya sing lakas ni W King D20, hindi siya sing lakas ni T6, ganun. Nasa ano lang siya, saktong lakas lang siya, pero solid yung bass niya guys. Yun. So sa mga mahilig dyan sa bass na speaker, ito panalong panalo to sa inyo guys. Ayan. So ngayon, sa tugtog na tinest natin, hindi pa natin natitest kung ano yung vocal naman, yung mas malinaw in terms of vocal, si JBL ba or itong si Joson. Okay, let's continue. So, ayun guys, unang play pa lang in terms of vocal guys, masasabi kong mahirap sila ipag-compare kasi malakas si JBL. So, gagawa tayo ng experiment ngayon. Babaan natin si JBL, like, ilagay lang natin siya sa 80% volume para talagang mas level sila ng loudness. Ayun, kasi sa setup na yan, masasabi kong forward talaga si JBL. Although malalim yung bass niya, sobrang ma-bass yung JBL, pero when it comes to vocal, hindi rin naman siya nagpapaiwan eh. Yan, lutang pa rin yung vocals niya, more forward, hindi siya muffled. So dito kay ang narinig ko sa vocals niya, balance lang din. Kasi ma-bass siya, pero mahina lang. Hindi siya ganun kalakas kay JBL. So kaya yung vocals din niya, ganun din naman. Hindi ko masasabing sobrang forward, kundi balance lang siya dun sa bass niya. Pero later on, mag-play pa tayo ng marami pang vocals. Sana makita tayo ng mga NCS na vocals. Ayun. Pero guys, sa total impression guys ng sounds niya, kung pakikinggan mo, masasabi ko talaga na si JBL yung mas balance. Ayan. Pero hindi ka naman kasi guys makakabili ng JBL na sa halagang 6,000, di ba? So kung hanap natin yung mga budget range lang, price range lang na around 6,000, ganyan. So, panalo na to guys. Ayan. Hindi ka naman makakabili ng Encore ng 6,000. Ayan. So, sa price na 6,000 ni Joson, panalong-panalo na siya. Siguro, ang disclaimer ko lang, so, konting adjust lang. Kung meron kayong mga EQ, mga mobile app na naka-install dyan sa phone nyo, siguro mas gaganda pa yung tunog nitong Joson. Kasi feeling ko lang, slight lang naman, medyo kulang siya ng high frequency. Kasi kulang siya ng balancing. Ayun. Kung ilalagay mo siya sa preset na bass. Pero let's see, pag nilagay natin siya sa pop or sa ibang genre. Kasi yung current setup niya ngayon is nasa bass siya eh. So ilagay natin siya sa pop. And then, sa JBL, experiment tayo. Babaan natin ng volume. Mga, kung ito yung 50, mga around, yan, 70.
Isa din guys sa naobserbahan ko sa kay JBL, kahit anong tugtog na ipi-play natin, medyo wide yung sounds niya. Siguro dahil isa na rin sa in-improve nila kasi yung JBL natin yun is version 2 na yan ni Encore. So unlike before, yung design niya is more like ganito rin, 'di ba? Yung square lang talaga siya. Ayan. Ngayon kasi guys, medyo naka-ano siya, naka-tilt, ayan. Yung buga ng boses niya medyo wide na rin. Konting-konti pa para mas maging juicy pa yung sounds niya. Kasi compare mo kay JBL, talagang marinig mo yung juicy, may pagka-juicy yung sounds niya. Talagang full-bodied, more natural, more forward, ganyan. Dito parang may something, konti lang naman, konti lang. Kung hindi ka naman masyadong maselan, panalo na to. Ngayon guys, try naman natin pakinggan yung male voice kasi kanina female voice yung pinatutog natin eh. So pakinggan nyo guys kung alin yung mas more natural, talagang natural na tunog ng lalaki, and then yung singer, obserbahan nyo, halimbawa yung tugtog natin is Lady Gaga, dapat yung sounds din na mapakinggan natin is Lady Gaga, kasi yung may mga ibang speaker guys na once nagpatugtog ka ng ano, halimbawa yung singer Lady Gaga, tapos yung pagkarinig mo sa speaker na ginagamit mo, magiging Miley Cyrus siya, parang ganun. So hindi siya natural, nababago yung output niya. Before, must be you and I. Minsan din guys, muffled. Yung singer parang may suot na mask. Diba? May mga ganyang speaker na parang pag pinakinggan mo, yung singer na sa kabilang room, tapos yung instrument, yung tugtog nandito. Diba? About dyan naman is yung separation. So, kung halimbawa nanonood kayo ng live performance, kung nakikita nyo yung setup ng mga instrument, kung saan nakapwesto yung guitar, yung organs, yung mga float, yung ano-ano pa dyan, saka yung singer. So, dapat, kung yun yung pakikinggan natin guys, na kung kaya ba siyang i-produce ng speaker. Kahit nakikinig ka lang sa isang speaker, meron siyang ganyong quality output ng tunog na maproproduce. Sana lang hindi tayo makapiright. Di ko na alam yung pinatutugtog natin. Move around up and down on that stage is your future. Ayun guys, narinig yung sa part na yon. Yung kumakanta, galing kay JBL, mas forward yung vocal niya. Pagdating dito, hindi siya ganun ka-forward. Hindi rin naman siya backward. So, nasa, ano lang siya, nasa middle. Yan, tama na siguro yung guys. Sobrang haba na ng, ano natin, testing. So, ayun guys, sa price range na 6,500 o sa gustong mag-avail ng Joson Caravan natin. So, mabibili lamang to guys sa Prime Choice. And then, pwede nyong gamitin yung code. Makikita nyo yung code na lumalabas sa taas. Yan yung gamitin nyo. Yung ipapakita nyo yan kay Prime Choice. Yung code na yan para magkaroon kayo ng discount. So, ayun. Balik tayo dun sa review natin. Hindi siya singganda ni Encore. Kasi, kung titingnan mo din naman sa price range, ang layo, halos 1/4 lang, or yan, 1/4 lang ng price ni Encore, and din sa size. Kaya hindi mo talaga pwedeng mapag-compare yung dalawa. Pero kung pag-usapan lang natin yung magandang tunog na budget meal, kasi consider pa rin to na budget meal kasi yung mga mamahalin talaga, like yung mga na-review natin before, na mga alternative ni JBL, like W King, so DLK. So ito siya medyo nasa mid-laner lang siya, mid-laner. Sa mid-range lang siya ng halaga. Ayun, so very affordable, kasama na siyang microphone. So
stay tuned kasi hindi pa pala natin na tatry yung microphone. So ngayon, ititest naman natin yung karaoke niya. So ayun nga, bago natin umpisan yung microphone, ayun nga sinasabi ko, sa mga kahit kung hindi ka man mahilig kumanta, so panalong-panalo na to sa'yo. Ayan. Kung hindi ka naman maselan sa karaoke. Biglang ko lang kayo ng reference. Baka, for sure, may magtatanong yan sinong mas malakas sa kay Maski sa MS6. Of course, guys, mas malakas to. Ayun. Sobrang lakas to compared yung kay Maski. So, ngayon, siguro, na natin i-test yung microphone. Hello. Try natin set up yung microphone. Hello, 1, 2. Ilagay na lang natin siya guys sa default. Lahat naka 0. 0 yung treble and then 0 yung bass. Siguro, ang adjust na lang natin is yung echo. Kasi hindi rin naman pwedeng walang echo sa karaoke. So, lagyan natin ng level 7 lang yung echo. And then yung reverb, ilagay lang natin sa number 10. Okay, let's start. Ayan, Only Love by Trademark. 2 a.m. and the wind is falling. Here we are. Hindi ba siya medyo ngungo? Pero ito na yung default niya guys. So, lagyan kaya natin ng bass yung microphone. Hello. Level 3. Ayan. Bass. Continue tayo. You're mine. Is this meant to be? You're asking me. Try again. Parang humina. Ay, nanahan ko yung volume. But I believe you and me. The sun is shining. Sige, try tayo ng iba. Don't wanna close the door. Don't wanna give up on it. Don't wanna fight no more. I'll find a way around it. Worse than love. Ayun, do I have to pray for you? Okay. Adjust pa natin kasi kaya pa namang adjustin. Ayun, hanggang sa mahanap mo lang yung right settings na magmamatch dun sa boses mo. Okay. Wow! Oh, wow! Ayun, okay na. Okay. So, ayun guys, yung for me, yun yung the best settings ng karaoke niya, ng microphone. I don't know kung sa pandemic yun is bakit, bahala na. Basta sa experience ko sa microphone yun, yung magandang settings niya. Ngayon guys, baka malito kayo, meron na ako i-share sa inyo ng konti pagdating sa microphone. Dalawang microphone yung gagamitin natin. So ito yung na-encounter ko at first, yung nakaraang araw, pag dalawang microphone yung gagamitin mo, and then, pag pinatay mo yung isa, hello. Pag pinatay mo yung isa na lang buhay, nawawala yung tunog niya. So, automatic pala siya mag-mute or madi-disconnect. So, kailangan mo siyang pindutin, short press lang yung power button yan. Diba? Tumunog doon. So, yun yung signal niya na connected na siya ulit. So, tutunog na siya. Ayan. Yan lang. Akala ko yung una, sira siya kasi pagpatay ko ng isang mic na hindi rin siya tumutunog. So, kailangan mo pala siya i-press. Ayan. Meron naman siyang prompt. Kaya, hindi ka malilito.
So, ayun guys, sa gusto mag-avail nito guys, available po yung unit na to kay Prime Choice. So, sa mga gustong bumili kay Prime Choice, gamitin nyo lang po yung code. Again, ulitin ko yung code na binigay ko kanina. Ibibigay nyo yung kay Prime Choice para makakuha kayo ng malaking discount. Okay? So, ayun lamang po guys. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. And then I hope na i-like nyo, nagustuhan nyo man o hindi. Pa-like naman ng video natin and then pa-share na rin para mas marami pa yung makapanood at lumawak pa yung coverage ng channel natin. And then sa hindi pa nakapag-subscribe, please, maawa na nagmamakawa talaga. Please subscribe my YouTube channel, Santech PH. So ayun lamang guys, I hope you enjoy. Thank you so much and God bless. Bye-bye.